Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong mag-iiwan ng marka? May mga pusong nagtatayo ng matataas na pader, hindi para ipagkait ang pag-ibig, kundi para protektahan ang sarili mula sa sakit ng kahapon. Ngunit paano kung ang tadhana mismo ang magpadala ng isang taong may kakayahang gibain ang mga pader na ito? Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng isang sinag ng pag-asa? Ito ang kwento ni Alon at Sinag. Halina't sabay-sabay nating pakinggan. Sa isang silid na pinalilibutan ng dilim at ng malamig na artipisyal na ilaw, si Alon Montenegro ay isang hari sa kanyang sariling kaharian. Isang kahariang gawa sa bakal, salamin at takot. Ang kanyang trono ay isang ergonomic na upuan sa harap ng isang pader na puno ng mga monitor, bawat isa'y nagpapakita ng iba't ibang sulok ng kanyang malawak na mansyon. Ang kanyang korona ay ang bigat ng kawalan ng tiwala. Ang mga mata niya ay mabilis na lumilipat mula sa isang screen patungo sa isa pa. Ang hard, ang sala, ang kusina, ang pasilyo, patungo sa silid ng kanyang mga anak. Walang nakakalampas sa kanyang paningin. Ang bawat galaw ng mga katulong, bawat pagaspas ng mga dahon sa labas ay sinusuri niya ng may kalkuladong pag-iingat. Ang kasa sombra, ang tawag ng mga empleyado sa tahanang ito, ay hindi isang bahay, isa itong kuta. At si Alon ang bantay nito. Pindot niya ang isang butones sa intercom. Manang Fe, pakicheck ang lock ng gate sa kanluran. May error signal na naman. Opo, Sir Alon. Sagot ng nanginginig na boses mula sa maliit na speaker. Hindi na niya hinintay ang kumpirmasyon. Ang isip niya'y lumipad sa isa pang alaala. Isang multo na laging nagpaparamdam sa mga pader na ito. 6 na buwan. 6 na buwan pagkatapos isilang ang kambal. Ganoon kabilis na wala ang lahat. Naalala pa niya ang ngiti ni Marikit ng umagang yon. Isang ngiting kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong lason. Babalik ako agad, mahal, sabi nito, bago siya hinalikan sa pisngi. Ngunit hindi na ito bumalik. Ang natagpuan na lamang niya ay isang bakanting aparador, isang blankong vault, at isang pusong dinurog sa 1,000,000 piraso. Ang sakit ng alaalang iyon ay kasing sariwa pa rin ng dati. Ito ang nagtulak sa kanya na gawing kulungan ang paraisong minsan nilang pinangarap. Ang pag-ibig, para sa kanya, ay isang kahinaan. Ang tiwala ay isang paanyaya sa pagkakanulo. Sir, muling tumunog ang intercom. Nandito na po ang aplikante para sa posisyon ng yaya. Bumalik sa kasalukuyan ang diwa ni Alon. Papasukin mo sa receiving area. Kakausapin ko siya mula rito. Pero sir, hindi po ba? Gawin mo na lang ang sinabi ko. Malamig niyang utos. Sa isa sa mga monitor, nakita niya ang isang babaeng pumasok sa receiving area. Simple lang ang suot nito. Isang puting blusa at maong na pantalon. Mahaba at itim ang buhok na nakatali lang sa likod. Nang i-zoom niya ang camera, nakita niya ang mukha nito. Hindi ito kagandahan tulad ni Marikit, ngunit mayroon itong kakaibang liwanag. Isang kapayapaan sa mga mata na tila hindi nababagay sa malamig na ambience ng bahay. Binuksan niya ang audio feed. Magandang umaga. Nagsimula si Alon. Ang boses niya ay digital at walang emosyon na lumalabas mula sa speaker na nakatago sa pader. Bahagyang nagulat ang babae. Lumingalinga bago tumingin nang diretso sa kamera na alam niyang naroroon. Magandang umaga rin po. Sinag del Mundo? Basa ni Alon sa resume na nasa kanyang tablet. Bakit gusto mong magtrabaho dito? Mahal ko po ang mga bata. Simpleng sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay malumanay, walang bakas ng pagkukunwari. At kailangan ko po ng trabaho para masuportahan ang aking sarili. Maraming pamilya ang nangangailangan ng yaya. Bakit dito sa Casa Sombra?
Ginamit ni Alon ang pangalan na alam niyang ikinabit ng mga tao sa kanyang bahay. Isang pagsubok. Hindi natin nagsisinag dahil narinig ko po na ang mga bata rito ay nangangailangan ng higit pa sa isang tagapag-alaga. Kailangan daw po nila ng isang kaibigan. Isang sagot na hindi niya inaasahan. Sunod-sunod ang mga tanong na ibinato niya. Bawat isa'y mas matalim kaysa sa nauna. Naghahanap ng butas ng kahit anong senyales ng kasinungalingan. Pero si Sinag ay nanatiling kalmado. Ang kanyang katapatan ay parang isang pader na hindi kayang sirain ng kanyang mga pagdududa. Naiinis, si Alon ay malapit nang tapusin ang panayam nang biglang bumukas ang pinto ng receiving area. Pumasok ang kanyang kambal, sina Luan at Ami, na nakatakas mula sa kanilang kasalukuyang tagapag-alaga. Karaniwan, ang mga bata ay mahiyain at laging nakatago sa likod ng mga binti ni Manang Fe kapag may ibang tao. Ngunit ngayon, iba ang nangyari. Napatigil ang kambal nang makita si Sinag. Si Ami, ang mas bibo sa dalawa, ay dahan-dahang lumapit. Si Luan, na laging malungkot ang mga mata, ay sumunod. Mula sa kanyang control room, nanigas si Alon sa kanyang upuan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakikita. Umupo si Sinag sa sahig para maging kapantay ng mga bata. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Isang nangiting tila may dalang init na kayang tunawin ng yelo sa silid. Si Ami ang unang kumilos. Iniabot nito ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang daliri ni Sinag. Sumunod si Luan na isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng babae. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang nakita ni Alon na ganoon kabilis lumapit ang kanyang mga anak sa isang estranghero. Parang may isang bagay sa loob ni Sinag na kinilala ng mga bata. Isang kaligtasan, isang kanlungan na matagal na nilang hinahanap. Isang emosyon ang pumitik sa loob ng dibdib ni Alon, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. "Tinatanggap ka na!" Anunsyo niya sa intercom. Ang boses ay mas magaspang kaysa sa dati. "Bukas ka magsimula. Sasabihin sa iyo ni Manang Fe ang mga patakaran." Pagkatapos ay pinatay niya ang komunikasyon. Gabi na. Ang buong bahay ay tahimik. Pero si Alon ay gising pa rin. Isang sentinel sa kanyang toreng gawa sa teknolohiya. Tinitingnan niya ang monitor na nakatutok sa silid ng kambal. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Ngunit si Sinag ay naroon pa rin. Nakaupo sa isang silya sa gilid. Napanood niya habang dahan-dahan itong tumayo at kinumutan ng dalawang bata. Pagkatapos, nagsimula itong kumanta ng isang oyayi, isang himig na pamilyar ngunit malayo. Ang boses nito ay parang isang banayad na agos ng tubig, payapa at nakakaginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang kakaibang init ang gumapang sa puso ni Alon, isang pakiramdam ng kapayapaan. Isang maliit na bahagi niya ang gustong maniwala na marahil sa pagkakataong ito, iba na. Ngunit ang multo ng nakaraan ay malakas. Isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang isipan, nilalamon ang bagong sibol na init. Huwag kang magtiwala. Lahat sila ay sinungaling. Ang unang umaga ni Sinag sa Casa Sombra ay sinalubong ng isang katahimikang nakakabingi. Walang huni ng ibon. Tanging ang mahinang ugong ng air conditioner at ang pakiramdam na may daan-daang matang nakamasid. Bawat sulok ng mansyon ay malinis, makintab, at walang buhay, parang isang museo kung saan bawal huminga ng malakas. Nadama niya ang bigat ng kalungkutan sa hangin, isang kalungkutang kumakapit sa mga pader na kasing lamig ng marmol na sahig. Ngunit ang lahat ng lamig na yon ay tila naglalaho sa tuwing kasama niya sina Luan at Ami. Ang kambal ang kanyang naging dahilan, ang kanyang misyon. Nakita niya sa kanilang mga mata ang pagkauhaw sa kalinga at normal na buhay. Hindi siya papayag na lumaki ang mga ito sa isang ginintuang hawla.
Gusto niyo bang magtanim ng bulaklak? Tanong ni Sinag sa mga bata isang hapon. Habang sila'y nasa loob na naman ng playroom na puno ng mga laruang hindi naman nila masyadong ginagalaw. Nagkatinginan ng kambal, tila hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ng salitang magtanim. Halik kayo, sabi ni Sinag na may kasamang matamis na ngiti. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay at dinala sila sa isang bintanang salamin na nakatanaw sa isang bahagi ng hardin. May isang sulok doon na tila napabayaan na. Isang patch ng lupa na tuyot at walang kahit anong halaman. Gagawin nating paraiso yan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang kislap ng pananabik sa mga mata ni Luan at Ami. Humiram si Sinag ng maliliit na pala at guwantes mula sa hardinero na nagtataka man ay pumayag din. Sa ilalim ng maaliwalas na langit, ang tatlo ay nagsimulang magbungkal ng lupa. Nagtatawanan sila habang nadudumihan ang kanilang mga kamay at damit. Tinuruan sila ni Sinag kung paano ilagay ang mga buto ng sunflower at sampagita sa lupa at kung paano ito diligan ng may pag-iingat. Para kay Sinag, hindi lang sila nagtatanim ng halaman, nagtatanim sila ng pag-asa. Bawat buto ay isang panalangin na sana, balang araw, sisikatan din ng araw ang bahay na ito. Habang abala sila sa pagdidilig, isang matinis na tunog ang bumasag sa kanilang kasiyahan. Sinag! Ang boses ni Alon, malamig at digital, ay nanggaling sa isang speaker na nakatago sa pader ng hardin. Napatigil si Sinag. Po, Sir Alon, bakit kayo nasa labas ng safe zone? Tanong ng boses. May diin sa salitang safe zone na para bang ang buong mundo sa labas ng mansyon ay isang panganib. Nagtatanim lang po kami, sir. Mahinahong sagot ni Sinag habang marahang inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ng speaker at ng mga bata na tila pinoprotektahan sila mula sa lamig ng boses ng kanilang ama. Hindi yan kasama sa protocol. Ang trabaho mo ay nasa loob ng bahay. Pumasok na kayo. Nakaramdam ng awa si Sinag. Awa para sa mga bata at lalo na para sa lalaking nagtatago sa likod ng mga kamera. Pero sir, kailangan po ng mga bata ang araw. Kailangan po nilang maramdaman ang lupa sa kanilang mga paa. Ilang sandaling katahimikan, inaasahan na ni Sinag ang isang sigaw o isang mas mahigpit na utos, ngunit ang sumunod na sinabi ni Elon ay nag-iwan sa kanya ng pagtataka. Magpatuloy kayo, pero hanggang dyan lang. Pagkatapos, ang speaker ay namatay. Kinagabihan, habang pinapatulog ang kambal, napansin ni Sinag ang isang layer ng alikabok sa isang maliit na estante sa loob ng malawak na silid-aklatan ng pamilya. Kinabukasan, habang may libreng oras, naisipan niyang linisin ito. Habang pinupunasan niya ang isang lumang frame ng larawan, bigla itong dumulas sa kanyang kamay. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Sinag sa takot. Pinulot niya ang frame. Ang larawan ay nagpapakita ng isang batang-batang Alon. Nakangiti ng malapad habang nakaakbay sa isang magandang babae na may mga matang puno ng kabaitan, ang kanyang ina. Anong nangyari dito? Napatalon si Sinag sa gulat. Ang boses ni Alon ay hindi nanggaling sa speaker. Totoo ito, malapit. At nasa likuran niya. Hindi galit ang nasa tono niya, kundi isang bagay na mas malalim, mas mabigat. Dahan-dahan siyang humarap. Hawak pa rin ang sirang frame, handa nang humingi ng tawad at tanggapin ang anumang parusa. Ngunit natigilan siya sa nakita. Ang maskara ng pagiging istrikto at walang pakialam ni Alon ay nawala. Sa isang saglit, ang nakita niya ay hindi ang amo niyang kinatatakutan, kundi isang lalaking puno ng lumbay. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kanya, kundi sa larawan. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak, at ang panga niyang laging tiim ay lumuwag.
Tila ba ang pagkasira ng frame ay sumira rin sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Sir, pasensya na po. Aksidente lang po. Nililinis ko lang po sana. Nanginginig na sabi ni Sinag. Ang mga salita ay nagkanda-utal-utal. Babayaran ko na lang po. Hindi siya pinansin ni Alon. Lumapit ito at marahang kinuha ang frame mula sa kanyang mga kamay. Ang pag-iingat sa paghawak niya rito ay taliwas sa karahasang madalas niyang ipakita. Gamit ang kanyang hinlalaki, marahan niyang inalis ang isang maliit na piraso ng bubog mula sa ibabaw ng mukha ng kanyang ina sa larawan. Isang buntong hininga ang kumawala mula kay Alon, isang tunog na puno ng sakit at pangungulila. Okay lang, bulong nito. Sapat lang para marinig ni Sinag. Matagal na rin itong marupok. Inaasahan ni Sinag na sisigawan siya, pagagalitan, o agad na sisantihin. Ngunit ang reaksyon na ito, ang tahimik na kalungkutang ito, ay mas tumagos sa kanyang puso. Nakita niya ang batang lalaki sa larawan, ang batang lalaking masaya at walang muwang, na nakakulong pa rin sa loob ng lalaking ito na puno ng pait. Walang imik na tumalikod si Alon at lumabas ng silid-aklatan. Dala-dala ang sirang larawan na parang isang mahalagang relikya. Naiwan si Sinag na tulala. Ang puso'y tumitibok ng malakas. Ang pangyayaring iyon ay nagbigay sa kanya ng isang sulyap sa tunay na Alon Montenegro. Isang lalaking nasasaktan, isang lalaking nangungulila. Pinagpatuloy niya ang paglilinis, ngunit mas may pag-iingat na ngayon. Habang inaayos niya ang mga libro sa estante kung saan nakalagay ang larawan, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit, leather-bound na aklat na nakasiksik sa pagitan ng malalaking encyclopedia. Wala itong pamagat. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Nang buksan niya, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng isang babae. Ito ay isang journal. At ang unang pahina ay may pangalan, Eliza Montenegro. Ang ina ni Alon. Alam niyang mali. Isa itong paglabag sa privacy. Ngunit ang kanyang pagnanais na maunawaan ng pamilyang ito, ang sakit na bumabalot dito, ay mas nanaig. Binalik-balik niya ang mga pahina na puno ng mga masasayang kwento tungkol sa paglaki ni Alon, mga pangarap ni Eliza para sa kanyang anak. Ngunit habang papalapit sa mga huling pahina, nagbago ang tono. Naging puno ito ng pag-aalala. At sa huling entry, may isang pangungusap na nagpatigil sa paghinga ni Sinag. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay tumatarok sa kanyang kaluluwa na parang patalim. Ang pinakamalaking takot ko ay ang pag-ibig ni Alon na maging lason dahil sa kanyang ama. Ang katahimikan sa control room ni Alon ay isang ilusyon. Sa labas, ang kasasombra ay payapa. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang digmaan ang nagaganap. Sa isang monitor, pinapanood niya sina Sinag, Luan at Ami sa hardin, dinidiligan ang mga usbong ng sunflower na kanilang itinanim. May isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kapayapaan sa tanawing yon. Isang sinag ng normalidad sa kanyang artipisyal na mundo. Ang paraan ng pagtawa ni Sinag, ang paraan ng pagkapit ng kambal sa kanyang damit. Lahat ng yon ay nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Ngunit ang init na yon ay mabilis na nilalamon ng lamig ng pagdududa. Ang alaala ng nabasag na picture frame at ang panandaliang kahinaan na ipinakita niya sa harap ni Sinag ay bumabagabag sa kanya. Nagiging maluwag ka, Alon, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. At ang pagiging maluwag ay isang kahinaan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan, isang tawag sa kanyang pribadong linya. Tumingin siya sa caller ID. Unregistered number. Agad na tumaas ang kanyang alerto. Walang sino mang nakakaalam ng numerong ito maliban sa kanyang abogado at sa kanyang pinagkakatiwalaang security head. Sinagot niya ang tawag
Ngunit hindi siya nagsalita. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na parang sutla, malambing, mapang-akit, at puno ng kamandag. "Alon, mahal, na-miss mo ba ako?" Nanigas ang buong katawan ni Alon. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay humigpit. Ang boses na yon, kahit ilang taon pa ang lumipas, hinding-hindi niya malilimutan ang boses na sumira sa kanya. Marikit. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang sumpa. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Isang mahinang tawa ang narinig niya, isang tunog na minsan niyang minahal, ngunit ngayon ay kinasusuklaman. "Naalala mo pa pala ako. Akala ko, sa dami ng mga kamera mo, nakalimutan mo na ang mukha ng nag-iisang babaeng nakalusot dyan." "Anong kailangan mo?" tanong ni Alon. Ang boses ay walang emosyon, isang pader na bakal. Diretso agad sa punto. "Ganyan ka pa rin laging negosyo. Simple lang naman, Alon. Naubos na ang perang ibinigay mo sa akin. Kailangan ko pa." "Wala ka nang makukuha sa akin," mariin niyang sabi. "Sigurado ka?" Ang boses ni Marikit ay naging mapaglaro. "Alam mo, naisip ko lang, ang mga anak natin. Kamukha mo kaya sila? O kamukha ko? Siguro, namimiss na rin nila ang kanilang ina. Alam mo naman ang weakness mo, Alon. Pamilya." Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Mas masahol pa sa galit na nararamdaman niya. Ang pagbanggit ni Marikit sa mga bata ay isang direktang banta. "Huwag na huwag mong babanggitin ang mga anak ko," nanggigigil niyang sabi. "Bakit hindi? Anak ko rin sila. Baka isang araw, maisipan ko silang dalawin. Titingnan ko lang kung gaano kaligtas ang fortress mo." Click. Ibinaba na nito ang tawag. Nakatitig lang si Alon sa telepono. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang multo ay nagbalik. At gutom ito. Agad niyang tinawagan ang kanyang security head. "Dagdagan ang mga kamera. Gusto kong makita ang bawat anino, bawat paggalaw sa buong perimeter. Walang blind spots. Naiintindihan mo?" "Yes, sir," sagot sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, ang kanyang mga mata ay bumalik sa monitor, kung saan naglalaro sina Sinag at ang kambal. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang paningin. Hindi na kapayapaan ang nakikita niya, kundi panganib. Maya-maya, pumasok na sila sa loob. Nakita niyang isinuot ni Sinag kay Luan ang isang maliit na bracelet na gawa sa sinulid. Isang simpleng bagay, isang inosenteng regalo. Ngunit sa isipan ni Alon na nilason na ng paranoia, isa itong paglabag sa seguridad. "Sinag!" Ang boses niya ay dumagundong mula sa intercom sa sala. "Pumunta ka sa opisina ko, ngayon din." Nagulat si Sinag sa biglaang utos. Iniwan niya ang mga bata kay Manang Fe at nagmamadaling pumunta sa opisina ni Alon. Pumasok siya at nakita itong nakatayo, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa bintana. "Ano ang nasa braso ni Luan?" tanong ni Alon, hindi lumilingon. "Isang bracelet po, sir. Ako po ang gumawa, para hindi na po siya laging malungkot." "Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na bigyan siya ng kahit anong bagay?" Natigilan si Sinag. "Wala po. Pasensya na po. Hindi ko po alam na lahat ng bagay na pumapasok sa bahay na ito ay kailangang dumaan sa akin." Humarap si Alon at nakita ni Sinag ang apoy sa mga mata nito. Isang laruan, isang damit, isang pirasong sinulid. Paano kung may lason yan? Paano kung may tracking device yan? Naisip mo ba yon? Napaatras si Sinag sa tindi ng kanyang galit. "Hindi po. Hindi ko po yon naisip. Isa lang po itong, hindi ka binabayaran para mag-isip. Binabayaran ka para sumunod sa patakaran." Alisin mo yon sa braso niya. Ngayon din. Walang nagawa si Sinag kundi tumango. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo.
Lumabas siya ng opisina, ang puso'y durog sa hindi makatarungang bintang. Samantala, sa isang mamahaling kondominium sa kabilang bahagi ng lungsod, ibinaba ni Marikit ang kanyang telepono at ngumisi. "Success!" sabi niya sa lalaking katabi niya sa sofa. Ang lalaki, si Marco, ay kinuha ang baso ng alak at ngumiti rin. "Sinabi ko na sa'yo, madali lang siyang basahin. Ang takot niya ang pinakamalaki nating sandata." "Gusto kong makita siyang magdusa," sabi ni Marikit. Ang kanyang magandang mukha ay nabalutan ng galit. "Gusto kong bawiin ang lahat ng inaakala niyang sa kanya." "At gagawin natin yon," sabi ni Marco. Hinaplos ang kanyang pisngi. Sa tamang panahon, gabi, muling mag-isa si Alon sa kanyang control room. Pinanood niya si Sinag sa camera habang maingat nitong inaalis ang bracelet sa natutulog na si Luan. Nakita niya ang lungkot sa mukha nito. May isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng pagsisisi. Ngunit mas malakas ang takot. Mas malakas ang lason na iniwan ni Marikit. Si Sinag, mabait siya. Mahal siya ng mga bata. Ngunit isa pa rin siyang estranghero, isang unknown variable. At sa mundo ni Alon, ang lahat ng hindi niya kontrolado ay isang potensyal na banta. Tumayo siya at binuksan ang isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Kinuha niya mula roon ang isang bagay na maliit at itim. Isang micro GPS tracker. Kinabukasan, habang naghahanda si Sinag ng mga gamit ng mga bata para sa kanilang indoor picnic sa sala, at habang ang atensyon nito ay nasa kambal, tahimik na lumapit si Alon mula sa likuran. Sa isang mabilis at sanay na kilos na hindi napansin ni Numan, inilagay niya ang maliit na tracker sa loob ng isang maliit na bulsa sa gilid ng bag ni Sinag. Bumalik siya sa kanyang control room, ang puso'y kumakabog. Ngayon, malalaman niya ang bawat galaw ni Sinag, sa loob man o sa labas ng bahay. Hindi ito tiwala, ito ay control. At sa sandaling iyon, para kay Alon, iyon lang ang mahalaga. Ang mga salitang binitiwan ni Alon ay tumatak sa puso ni Sinag na parang mga pira-pirasong yelo. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat siya sa bawat kilos, sa bawat salita. Ang dating namumuong gaan ng loob sa pagitan nila ay napalitan muli ng isang mataas at malamig na pader. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi nagbago ang kanyang pakikitungo sa mga bata. Sila ang kanyang lakas. Ang bawat ngiti at yakap mula kina Luan at Ami ay sapat na para pawiin ang anumang lamig na ipinaparamdam ng kanilang ama. Isang hapon, napansin ni Manang Fe na hindi pa lumalabas si Alon mula sa kanyang opisina para mananghalian. Hindi ito karaniwan. Kahit gaano kaabala si Alon, palagi itong sumusunod sa itinakdang oras. "Naku, Sinag, kanina pa dapat kumain si Sir," nag-aalalang sabi ng matanda. "Baka kung napano na yon, ayaw namang magpapasok sa lungga niya." Kumatok sila ng ilang beses, ngunit walang sagot. Ang intercom ay hindi rin sinasagot. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Sinag. "Manang, may susi po ba kayo?" tanong niya. "Mayroon, hija, pero mahigpit na bilin ni Sir na." "Manang, paano kung may masama nang nangyari?" Putol ni Sinag sa sasabihin nito. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Ako na po ang bahala." Binuksan nila ang pinto at bumungad sa kanila ang isang di inaasahang tanawin. Si Alon Montenegro, ang lalaking tila gawa sa bato, ang hari ng kanyang kuta, ay nakasubsob sa kanyang mesa. Walang malay. Ang mga papel sa kanyang paligid ay nagkalat. "Sir Alon!" sigaw ni Sinag at dalidaling lumapit. Hinawakan niya ang noo nito. Nag-aalab ito sa lagnat. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. "Manang Fe, tumawag po kayo ng doktor. Bilis!" Utos niya habang maingat na inaalalayan si Alon para maihiga sa mahabang sofa sa loob ng opisina. Habang hinihintay ang doktor, si Sinag na ang kumilos. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo
at sinimulang punasan ng pawis sa noo at leeg ni Alon. Sa malapitan, ang mukha nitong laging matigas at seryoso ay mukhang pagod at marupok. Ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang noo ay mas malalim. Ang kanyang mga labi ay tuyo at bahagyang nakaawang. Dito, sa kanyang kahinaan, nakita ni Sinag hindi ang isang halimaw, kundi isang taong sugatan. Dumating ang doktor at kinumpirma na mataas ang lagnat ni Alon dahil sa sobrang pagod at stress. Binigyan ito ng gamot at nagbilin na kailangan nitong magpahinga at bantayan. Nang gabing iyon, si Sinag ang nagboluntaryong magbantay. Inutusan na niya si Manang Fe na magpahinga. Sa katahimikan ng gabi, sa tabi ng natutulog na si Alon, naramdaman ni Sinag ang isang kakaibang koneksyon. Pinagmasdan niya ang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Ang lalaking ito, na may kontrol sa lahat ng bagay, ay wala ngayong kontrol kahit sa sarili niyang katawan. Sa gitna ng kanyang pagkakatulala, nagsimulang magsalita si Alon habang natutulog. Ang mga salita ay hindi malinaw, mga bulong ng mga numero, mga pangalan ng kumpanya, ngunit may isang salita siyang binigkas na nagpatigil sa mundo ni Sinag. Inay. Ang bulong na yon ay mahina, puno ng pangungulila, parang isang batang nawawala. Naalala ni Sinag ang journal na kanyang nabasa, ang pagmamahal ni Alon para sa kanyang ina, ang takot ng kanyang ina para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ni Sinag kay Alon ay napalitan ng isang malalim na pagkaawa at pag-unawa. Kumuha siya ng basang bimpo at muling idinampi sa noo nito. Shh! Nandito lang ako. Bulong niya, hindi bilang isang yaya sa kanyang amo, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa kapwa niyang nasasaktan. Hindi niya namalayan ng oras. Ang pagod ay unti-unting gumapang sa kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para lang magpahinga saglit. Ang ulo niya ay nakasandal sa gilid ng sofa. Nagising si Alon sa isang iglap. Ang isip niya ay malabo pa. Ang kanyang katawan ay mabigat. Ang una niyang nakita ay ang kisame ng kanyang opisina. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang presensya sa tabi niya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang ulo at nakita si Sinag na tutulog ng mahimbing sa isang upuan na inilapit nito sa sofa. Ang mukha nito ay payapa, bahagyang nasisinagan ng liwanag mula sa monitor ng computer. Napansin niya ang bimpo sa kanyang noo, ang baso ng tubig at gamot sa mesita. Inalagaan siya nito buong gabi. Isang damdamin na hindi niya maintindihan ang umusbong sa kanyang dibdib. Isang pag-aalala na hindi niya hiniling. Isang kalinga na hindi niya inaasahan. Napansin niyang bahagyang nanginginig sa ginaw si Sinag. Walang kumot. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina ng katawan, itinaas niya ang kanyang kamay. Kinuha niya ang sarili niyang coat na nakasabit sa likod ng sofa. Maingat na para bang isang maling galaw ay sisira sa sandaling iyon, ipinatong niya ito sa mga balikat ni Sinag. Bumalik siya sa pagkakahiga, ngunit hindi na niya maipikit ang kanyang mga mata. Pinagmasdan lang niya ang babaeng nag-aalaga sa kanya. At sa unang pagkakataon, ang boses sa kanyang isipan na laging nagsasabing, "Huwag kang magtiwala," ay napalitan ng isang mahinang bulong. Paano kung iba siya? Kinabukasan, nagising si Alon na mag-isa na sa kanyang opisina. Mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Ang lagnat ay bumaba na, ngunit wala na si Sinag. Ang tanging naiwan ay ang tasa ng maligamgam na tsa sa mesa at ang kanyang coat na maayos na nakatupi sa upuan. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi pasasalamat, kundi ang dati niyang ugali, pagdududa. Nasaan siya? Binuksan niya ang kanyang laptop at mabilis na inaccess ang tracking system. Nakita niya ang isang maliit na kumikislap na tuldok sa mapa. Hindi ito nasa loob ng Casa Sombra. Hindi ito nasa palengke o sa mall. Ang tuldok ay nasa isang sementeryo. Isang pamilyar na sementeryo.
ang sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ina. Agad na bumalik ang lahat ng kanyang takot at hinala. Ang lahat ng kabaitan kagabi ay biglang nabura. Napalitan ng isang malamig na tanong. Ano ang ginagawa ni Sinag doon? Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na tinungo ang garahe. Ang kanyang puso ay puno ng nag-aalimpuyong hinala. Ang bawat kilometro na tinatahak ng sasakyan ni Alon patungo sa sementeryo ay parang isang milya yun ang pagtahak sa loob ng sarili niyang naguguluhang isipan. Ang init na iniwan ng pag-aalaga ni Sinag kagabi ay nakikipagbuno sa nagyayelong takot na dala ng kumikinang na tuldok sa GPS tracker. Bakit siya nandoon? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isip. Mayroon ba siyang koneksyon sa nakaraan ko na hindi ko alam? Isa ba itong bitag? Pinilit niyang kumalma. Marahil ay nagkataon lang. Marahil ay may sarili siyang mahal sa buhay na doon nakalibing. Ngunit ang pag-aalinlangan na naging anino niya sa loob ng maraming taon ay mas malakas. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan kaysa umasa sa isang katotohanang maaaring muling dumurog sa kanya. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar na hindi kapansin-pansin, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mula roon, tanaw niya ang puntod ng kanyang ina. At naroon nga si Sinag. Nakatayo ito sa harap ng lapida, hawak ang isang maliit na bungkos ng puting bulaklak. Hindi niya marinig ang sinasabi nito, ngunit nakikita niya ang bahagyang paggalaw ng mga labi nito. Tila ito ay nagkukwento o nananalangin. Pagkatapos, marahan itong inilapag ang mga bulaklak sa paanan ng puntod at hinaplos ang pangalang nakaukit sa marmol, Eliza Montenegro. Ang tanawing iyon ay parang isang punyal na bumaon sa dibdib ni Alon. Ang kilos ni Sinag ay hindi kilos ng isang estranghero. Ito ay kilos ng isang taong may malalim na ugnayan, isang paggalang na tila matagal nang itinago. Ang lahat ng kabaitang ipinakita nito, ang agarang paglapit ng mga anak niya rito, ang pag-aalaga nito sa kanya, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Isang kahulugan na nakakatakot. Habang ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Sinag, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email. Mula ito sa pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Ang taong inutusan niyang alamin ang lahat tungkol sa background ni Sinag del Mundo. Ang subject ng email, Final Report. Bumigat ang kanyang paghinga. Dahan-dahan niyang binuksan ang naka-attach na file. Ang mga unang pahina ay pamilyar na. Pangalan, edad, tirahan. Ngunit habang nag-scroll siya pababa, isang pangalan ng institusyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Bahay Kalinga Orphanage. Ang ampunan na itinataguyod ng kanyang ina. Ang lugar kung saan ibinubuhos ni Elisa ang kanyang oras at yaman noong nabubuhay pa ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, isang mabigat na dagundong sa kanyang dibdib. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pader na kanyang itinayo. Si Sinag del Mundo ay isa sa mga batang tinulungan ng scholarship program ng Montenegro Foundation. Itinuring siyang isa sa mga paborito ni Gingawa Elisa Montenegro. Pagkatapos, sa huling pahina ng report, naroon ang larawan. Isang lumang litrato, medyo kupas na. Ngunit ang mga muka ay malinaw. Ang kanyang ina, nakangiti ng buong puso, at sa tabi nito ay isang maliit na batang babae na may malalaking mata at nakatirintas na buhok, nakakapit sa braso ng kanyang ina. Ang batang babae ay si Sinag. Sa isang iglap, lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo sa isipan ni Alon, hindi bilang isang magandang tadhana, kundi bilang isang masalimuot at nakakakilabot na konspirasyon. Hindi ito nagkataon. Ang pagdating ni Sinag, ang perpektong resume, ang mabilis na pagkuha nito sa loob ng kanyang mga anak, ang pag-alam nito
kung nasaan ang puntod ng kanyang ina. Ang lahat ay planado. Isang mahabang laro ng panlilinlang na nagsimula pa maraming taon na ang nakalipas. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanya. Ang alaala ni Marikit. Ganoon din ito nagsimula. Isang matamis na ngiti, isang kunwaring kahinaan, isang perpektong pagkukunwari. Ginamit din ni Marikit ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya para makapasok sa buhay niya, para makuha ang tiwala niya bago siya sinaksak sa likod. Pareho lang sila. Sigaw ng isipan ni Alon. Gumagamit sila ng kabaitan bilang maskara para sa kanilang tunay na hangarin. Ang kaunting init na naramdaman niya kagabi ay tuluyan ng naging yelo. Ang pasasalamat ay naging galit. Ang pag-asa ay naging pagtataksil. Hindi na niya hinintay na umalis si Sinag. Pinihit niya ang manibela at pinaharurot ang sasakyan pabalik sa Casa Sombra. Ang mga gulong ay umiskit sa aspalto. Ang kanyang isip ay hindi na naguguluhan. Malinaw na ngayon ang lahat. Mayroon na siyang kalaban. At ang kalaban ay nasa loob na mismo ng kanyang pamamahay. Nauna siyang nakarating sa mansyon. Hindi siya pumasok sa kanyang control room. Sa halip, naghintay siya sa sala, sa dilim. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa siwang ng mga kurtina. Hinayaan niyang nakakalat sa ibabaw ng glass table, sa gitna ang mga na-print na kopya ng report at ng larawan. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Sinag. May dalang isang maliit na supot ng pandesal. Marahil ay para sa merienda ng mga bata. May bahagyang nangiti sa kanyang labi, isang ngiting dala ng payapang pagdalaw sa sementeryo. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang makita siya nakatayo sa gitna ng kadiliman. Sir Alon, nandito na po pala kayo. Akala ko po nagpapahinga pa kayo. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang tahimik, hinahayaan ng katahimikan na punuin ang silid ng tensyon. Lumapit si Sinag, nagtataka. May problema po ba? Sa halip na sumagot, itinuro ni Alon ang mesa. Sinundan ni Sinag ng tingin ang kanyang daliri at nakita ang mga papel. Lumapit siya at habang tinitingnan ng mga ito, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at pagkalito. Nakita niya ang kanyang sariling larawan nung bata pa siya, kasama ang babaeng itinuring niyang anghel. Bago pa man siya makapagsalita, bago pa man niya maipaliwanag ang kanyang sarili, nagsalita si Elon. Ang boses niya ay hindi na pasigaw. Ito ay mas masahol pa. Ito ay malamig, walang emosyon at puno ng lason. Inihagis niya ang isa pang kopya ng larawan sa ibabaw ng mesa. Tumama ito sa gilid ng isang baso. Lumikha ng isang matinis na tunog. Sino ka talaga, Sinag? At ano ang tunay mong pakay sa pamilya ko? Ang mga salita ni Alon ay bumagsak sa katahimikan ng sala na parang mga tipak ng yelo, matalim, malamig, at walang awa. Para kay Sinag, ang bawat salita ay isang sampal sa kaluluwa. Mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Napatitig siya sa larawan sa mesa pagkatapos ay sa mukha ni Alon na nababalutan ng dilim at ng isang galit na hindi niya maintindihan. Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? Naguguluhang tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Alon. Isang tunog na walang bahid ng anumang saya. Huwag na tayong maglokohan, Miss Del Mundo. O dapat ko bang sabihin, huwag na tayong magpanggap na hindi mo alam ang ginagawa mo? Lumakad siya paikot sa mesa. Parang isang mandaragit na kinukulong ang kanyang biktima. Ang galing! Kailangan kong aminin. Ang galing ng plano ninyo. Ilang taon mo itong pinaghandaan. Mula pa noong bata ka, ginamit mo ang alaala ng nanay ko para makapasok dito, para makuha ang tiwala ko, para makuha ang loob ng mga anak ko. Para saan? Pera? O may mas malaki ka pang gusto? Ang bawat paratang ay parang isang alon na humahampas sa kanya, nag-iiwan sa kanya na hirap huminga.
Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng pag-aakusa. Hindi po, hindi po yan totoo. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay basag na. Totoo po na tinulungan ako ng mami ninyo. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya. Siya po ang inspirasyon ko. Kaya po ako nag-apply dito. Gusto ko pong suklian ang kabutihan niya sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang mga apo. Iyon lang po ang dahilan. Walang iba. Suklian. Muling tumawa si Alon. Mas malakas ngayon. Isang napakagandang kwento. Isang kwentong pampelikula. Pero tapos na ako sa mga ganyang kwento. Narinig ko na yan dati. Ang pagkakaiba lang, ang isa ay gumamit ng ganda at ikaw naman, ginamit mo ang kabaitan bilang sandata. Naalala ni Sinag ang journal ang takot ni Eliza na ang pag-ibig ni Alon ay maging lason. Ngayon, nakikita niya ito sa kanyang harapan. Ang lalaking ito ay hindi na si Alon. Siya ay isang lalaking nilamon ng multo ng kanyang nakaraan. May patunay ako, sabi ni Sinag, sa huling pag-asang maabot ang anumang natitirang katinuan sa puso ni Alon. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang lumang sobre. Medyo lukot na at naninilaw na sa katagalan. Ito ang sulat na isinulat niya para kay Genget Mo Montenegro. Maraming taon na ang nakalipas. Isang sulat ng pasasalamat na hindi niya nagawang ipadala dahil sa biglaang pagkamatay nito. Basahin niyo po ito. Sabi niya, iniabot ang sulat. Ito po ang katotohanan. Tinitigan lang ni Alon ang sulat. Pagkatapos ay ang kanyang mukha na may pagkasuklam. Hindi niya ito kinuha. Hindi ko kailangan ng isa mo pang kasinungalingan. Malamig niyang sabi. Ang pagtangging iyon ang tuluyang dumurog sa puso ni Sinag. Ang kanyang huling pag-asa ay nawala. Ang lalaking nasa harapan niya ay sarado na. Ang isip, ang puso, ang kaluluwa. Umalis ka na. Utos ni Alon. Ang boses ay mababa, ngunit pinal. Ayokong makita ang pagmumukha mo dito pagsikat ng araw bukas. Kunin mo ang lahat ng gamit mo. Ipapadala ko sa iyo ang huling sahod mo. Huwag ka nang magpapakita sa akin o sa mga anak ko, kahit kailan. Ang mga salitang sa mga anak ko ang nagbigay ng pinakamatinding sakit. Si Luan, si Ami, ang dalawang batang naging araw at buwan niya sa madilim na bahay na ito. Ang isip na hindi na niya sila makikita, mayakap, o marinig ang kanilang mga tuwa ay parang isang kamatayan. Hindi na siya nakipagtalo, wala nang saysay. Tumalikod siya nang walang imik, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hakbang palayo kay Alon ay parang isang hakbang sa impyerno. Pumasok siya sa kanyang silid at nagsimulang mag-impake. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat damit na kanyang tinitiklop, bawat gamit na kanyang inilalagay sa bag, ay may kaakibat na alaala ng kambal. Nang matapos, hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang makita sila sa huling pagkakataon. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng silid ng mga bata. Ang ilaw mula sa pasilyo ay nagbigay ng sapat na liwanag para makita ang kanilang mga anghel na mukha. Mahimbing silang natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa labas ng kanilang silid. Lumapit siya sa kama ni Ami at marahang hinaplos ang buhok nito. Paalam, Ami. Bulong niya. Pinipigilan ng isang hikbi. Lumipat siya kay Luan at hinalikan ito sa noo. Magpapakabait kayo, ha? Ang kanyang puso ay pisikal na sumasakit. Isang literal na kirot sa kanyang dibdib. Tumayo siya, handa ng talikuran ng lahat, nang biglang flicker, flicker, click. Ang ilaw sa pasilyo ay biglang namatay. Sumunod ang emergency lights. Pagkatapos, pati iyon ay nawala. Isang kabuuang kadiliman ang bumalot sa buong mansyon. Ang ugong ng air conditioner ay huminto. Ang bawat tunog ay namatay.
Ang tanging natira ay isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikang hindi normal. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Mula sa kanyang control room, si Alon ay napamura ng malakas. Lahat ng kanyang monitor, nang sabay-sabay ay naging itim. Ang kanyang high-tech na sistema ng seguridad, ang kanyang kuta, ang kanyang sandata, ay naging inutil sa isang iglap. System override. All connections terminated. Ang mga salitang yon sa kanyang main screen ay ang huling bagay na nakita niya bago ito tuluyang namatay. At sa gitna ng kadiliman at katahimikang yon, narinig niya ang isang tunog mula sa itaas. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng bintana sa silid ng kanyang mga anak. Ang itim na screen sa harap ni Alon ay hindi lang isang teknikal na aberya. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang kanyang kuta, ang kanyang santuwaryo na binuo mula sa bakal at pagdududa ay nilusob. Ang kanyang kontrol ay ninakaw. Hindi, bulong niya sa sarili habang mabilis na pinipindot ang mga buton para sa manual override. Walang nangyari. Sinubukan niya ang backup generator. Walang tugon. Patay ang lahat. At sa isipan niyang nilamon na ng paranoia, isa lang ang posibleng paliwanag. Isang pag-atake na planado, sopistikado, at may tulong mula sa loob. Ang mukha ni Sinag ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ng babaeng inakusahanan niya, ang babaeng pinalalayas niya. Siya, ang perpektong Trojan horse. Ang kanyang kabaitan ay ang kanyang pagkukunwari. Pinapasok niya ang kaaway habang ang atensyon ni Alon ay nasa kanya. Ang malamig na takot ay biglang napalitan ng nag-aapoy na galit. Galit sa sarili dahil sa panandaliang pag-aalinlangan. Galit kay Sinag dahil sa kanyang perpektong panlilinlang. Pagkatapos ay narinig niya ito. Ang mahinang tunog mula sa itaas. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng bintana sa silid ng kanyang mga anak. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang katawan ay kumilos bago pa man ang kanyang isip. Sinunggaban niya ang isang mabigat na metal na flashlight mula sa kanyang mesa. Ang tanging sandata niya sa dilim at sumugod palabas ng control room. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay isang dagundong. Ang mga itim na lente ng mga security camera sa pader ay tila nanunuya sa kanya. Ang katahimikan ay puno ng panganib. Ang kanyang hininga ay mabigat. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso, isang tambol na nagbabadya ng panganib. Traidor! Sigaw ng isipan niya, patungkol kay Sinag. Pinapasok mo sila. Paakyat siya sa engrandeng hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mga anak, si Luan at si Ami. Ang 2 buhay na ipinangako niyang poprotektahan kahit kapalit pa ng sarili niyang kaluluwa. Nang malapit na siya sa silid ng kambal, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito ang tunog na inaasahan niya. Hindi ito isang bulong ng mga magnanakaw o isang senyas ng pagkakanulo. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng takot, ngunit may kasamang paglaban. Isang sigaw na nanggaling kay Sinag. Huwag! Layuan ninyo sila! Natigilan si Alon sa isang iglap. Ang sigaw na yon, hindi yun sigaw ng isang kasabwat. Iyon ay sigaw ng isang taong lumalaban, isang oso na pinoprotektahan ng kanyang mga anak. Ang pagkalito ay sumilay sa kanyang isipan, ngunit mabilis itong natabunan ng mas matinding pangangailangan na makarating sa kanyang mga anak. Mas binilisan niya ang takbo. Nang marating niya ang pinto ng silid, sinubukan niyang buksan ito. Nakasara. Mas masahol pa, tila may nakaharang sa loob. Itinulak niya ito ng buong lakas, ngunit bahagya lang itong umuuga. Sinag, gaanak, sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging isang dagundong.
Paulit-ulit niyang sinipa at binangga ang pinto. "Buksan niyo to!" Narinig niya ang pag-iyak ni Luan at Ami mula sa loob. Isang tunog na parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Narinig din niya ang tunog ng nababasag na bagay at isang malakas na kalabog. Wala nang pagpipilian. Itinuon ni Alon ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang takot bilang isang ama. Umatras siya ng ilang hakbang at sumugod na parang isang toro. Ang kanyang balikat ay unang tumama sa pinto. Crack! Umuga ang pinto. Muli. Crack! Nagkaroon ng siwang. Sa huling pagkakataon, buong lakas niya itong sinipa, malapit sa doorknob. Bang! Ang pinto ay bumukas nang may nakakabinging iingay. Tumama sa pader. Hingal na hingal, itinaas ni Alon ang kanyang flashlight at itinutok ang liwanag sa loob. At ang tanawing bumungad sa kanya ay isang bangungot na nagkatotoo. Isang lalaking nakaitim na bonnet ang nakatayo sa gitna ng silid. Ang isang braso nito ay mahigpit na nakapulupot kay Luan na umiiyak sa takot. Sa kabilang sulok, nakadapa si Sinag sa sahig. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga kay Ami na nanginginig sa ilalim niya. Sa kabila ng takot na malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha, ang mga mata ni Sinag ay nag-aalab sa pagsuway at sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang putol na bahagi ng nabasag na table lamp. Ang matulis na dulo nito ay nakatutok sa lalaki. Ang babaeng inakusahan niyang traidor ay ang tanging bagay na nakatayo sa pagitan ng panganib at ng kanyang anak. Ang mundo ni Alon ay gumuho sa isang iglap. Ang oras ay tila bumagal. Ang tanging liwanag sa silid ay ang nanginginig na sinag mula sa flashlight ni Alon na naglalantad sa bawat butil ng alikabok sa hangin, sa bawat butil ng pawis sa noo ng lalaking nakamaskara at sa bawat luhang dumadaloy sa pisngi ng kanyang anak. "Sino ka?" Ang tanong ni Alon ay hindi isang tanong, kundi isang hamon. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot, parang katahimikan bago ang isang bagyo. "Bitawan mo ang anak ko." Ang lalaki, na nakilala bilang si Marco, ay bahagyang tumawa. "Montenegro, sa wakas, lumabas ka na sa lungga mo. Akala ko, hanggang sa monitor ka na lang." Itinutok niya ang isang maliit na patalim sa leeg ni Luan. Sapat lang para maramdaman ng bata ang lamig nito. Isang maling galaw at ang tagapagmana mo mawawala. Ang puso ni Alon ay parang pinipiga. Ang imahe ng patalim sa balat ng kanyang anak ay isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pumupukaw sa isang primal na galit na hindi niya alam na taglay niya. "Pera lang ang kailangan mo, hindi ba?" Sabi ni Alon, ibinaba ng bahagya ang flashlight para hindi masilaw ang mga bata. "Ibibigay ko sa'yo, doble, triple, sabihin mo lang ang halaga." "O hindi na lang ito tungkol sa pera ngayon," sabi ni Marco. Ang mga matay kumikislap sa likod ng bonnet. "Tungkol na ito sa pagkuha ng kung ano ang nararapat sa amin." Habang ang atensyon ni Marco ay nakay Alon, isang pagkakataon ang nakita ni Sinag. Ang takot ay parang yelo sa kanyang mga ugat. Ngunit ang init ng pagmamahal niya para sa mga bata ay mas nangingibabaw. Hawak pa rin niya ang basag na lampara. Ang kanyang mga daliri ay nagsisimula ng manhid sa higpit ng pagkakahawak. Sa ilalim niya, nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Ami. "Kailangan kong gumawa ng paraan," sabi niya sa sarili. Nang magsalita si Alon, napansin niyang bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Marco kay Luan. Ito na ang pagkakataon. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang hawak na basag na lampara hindi kay Marco, kundi sa bintanang salamin sa kabilang dulo ng silid. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang malinaw na alarma sa gabing tahimik.
Sa isang segundo, ang atensyon ni Marco ay napalingon sa direksyon ng ingay. Iyon lang ang segundong kailangan ni Alon. Gaya ng isang leon na sumusugod, si Alon ay kumilos. Isinantabi niya ang flashlight at sumugod kay Marco. Ang kanyang buong katawan ay naging isang sandata, dala ng adrenaline at desperasyon ng isang ama. Ang kanyang unang suntok ay tumama sa braso ni Marco na may hawak na patalim. Napakawalan nito ang kutsilyo na kumalansing sa sahig. Ang pagkakahawak nito kay Luan ay lumuwag. "Sinag, kunin mo ang mga bata," sigaw ni Alon habang sinusunggaban si Marco. Hindi na nag-atubilis si Sinag. Mabilis niyang itinayo si Ami. "Luan, takbo!" sigaw niya. Nang makawala, si Luan ay tumakbo papalapit sa kanya. Umiiyak. Niyakap niya ang dalawang bata. Ang kanyang mga braso ay naging kanilang kanlungan sa gitna ng kaguluhan. "Dito tayo," sabi niya, at mabilis na iginiya ang kambal papasok sa banyo ng silid. Ipinasok niya sila sa loob at bago isara ang pinto, sumulyap siya pabalik. Nakita niya sina Alon at Marco na nagpapambuno sa sahig, isang marahas na sayaw ng mga suntok at sakal. Ang mga anino nila ay lumalaki at lumiliit sa ilaw ng buwan na pumapasok mula sa nabasag na bintana. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Napasandal siya rito. Ang kanyang likod ay nanginginig. Niyakap niya ang kambal. "Shh! Ligtas na tayo dito. Huwag kayong matakot. Nandito si Ate Sinag." Ngunit ang mga salitang iyon ay para na rin sa kanyang sarili. Habang pinapakalma ang mga bata, ang kanyang isip ay naghahanap ng paraan. Ang telepono! Ang kanyang cellphone ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ngunit naalala niya, walang signal sa buong bahay. Ang sistema ay pinatay. Pagkatapos, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang lumang burner phone na ibinigay sa kanya ng ahensya para sa mga emergency na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Hindi, nasa bag ko, naalala niya. Ang bag na naiwan niya sa kanyang silid. Pero may isa pa. Ang emergency phone na ibinigay sa kanya ni Alon noong unang araw niya. Isang simpleng telepono na nakakonekta sa isang hiwalay na linya na lagi niyang daladala just in case. Gawa ito sa bakal, halos hindi masira. Palagi itong nasa kanyang bulsa. Nanginginig ang mga kamay, dinukot niya ito. May signal. Mabilis niyang idinayal ang 911. 911, anong emergency mo? Sagot ng isang operator. "Tulong!" Bulong ni Sinag habang pinipigilan ng kanyang pag-iyak para hindi marinig ng mga bata. "May pumasok po sa bahay. Nandito po kami sa tahanan ng lihim, Casa Sombra. Ang bahay po ni Mr. Alon Montenegro? Pakibilisan niyo po." "Okay, ma'am. Kumalma lang po kayo. Papunta na ang mga pulis." Sa labas ng banyo, ang mga tunog ng paglalaban ay lalong tumitindi. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Isang sigaw ng sakit. Hindi niya alam kung kanino galing. Niyakap niya ng mas mahigpit ang kambal. Ang tanging magagawa niya ngayon ay magdasal. Si Marco ay malakas at desperado. Ang bawat suntok ay may kasamang bigat ng galit. Ngunit si Alon ay lumalaban ng may mas malakas na puwersa. Ang pag-ibig ng isang ama. Gumugulong sila sa sahig, nag-aagawan sa bawat pagkakataon. Nakuha ni Marco ang isang piraso ng basag na salamin mula sa nabasag na bintana at sinubukang isaksak ito kay Alon. Nahawakan ni Alon ang kanyang pulso, ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw sa tindi ng puwersa. Unti-unting nanghihina si Alon. Ang lagnat na hindi pa tuluyang nawawala ay nagsisimulang maningil. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo. "Tapos ka na, Montenegro!" sigaw ni Marco, habang itinutulak ang matulis na salamin palapit sa mukha ni Alon. Sa sandaling iyon, nang inaakala ni Alon na iyon na ang kanyang katapusan, isang tunog mula sa malayo ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa kanyang pribadong kalsada.
Ang tunog ng sirena ng pulis, palapit ng palapit. Ang tunog ng sirena ay parang isang hatol para kay Marco. Sa isang iglap, ang kanyang tapang ay napalitan ng desperasyon. Itinulak niya si Alon ng buong lakas at mabilis na tumakbo patungo sa nabasag na bintana. Ang tanging daan niya para makatakas. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay sumayaw sa buong hardin at ang malalakas na sinag ng kanilang mga flashlight ay nakatutok na sa kanya. "Pulis! Huwag kang gagalaw!" Sigaw ng isang opisyal mula sa ibaba. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang grupo ng mga armadong pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Marco. Walang nagawa ang lalaki, kundi itaas ang kanyang mga kamay sa pagsuko. Habang kinakabitan ng posa si Marco, ang mga mata ni Alon ay nasa pinto ng banyo. Dahan-dahan itong bumukas at iniluwan nito si Sinag. Yakap-yakap pa rin ang nanginginig na kambal. Ang mukha ni Sinag ay maputla at puno ng mga tuyong luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Isang paramedic ang lumapit kay Alon. "Sir, may sugat po kayo." Doon lang napansin ni Alon ang dugo sa kanyang braso at ang hapdi sa kanyang tagiliran. Ngunit binaliwala niya ito. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang 3 taong nakatayo sa kabilang dulo ng silid. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Alon na puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman naramdaman. Isang nakakabinging pagsisisi. At ang mga mata ni Sinag na puno ng pagod at isang distansyang tila hindi na kayang tulayin. Sa labas ng mansyon, isa pang kaguluhan ang nagaganap. Nahuli ng mga pulis ang isang babaeng nagtatangkang tumakas mula sa isang sasakyang nakaparada sa madilim na bahagi ng kalsada. Nang alisin nila ang hood ng kanyang jacket, ang pamilyar na mukha ni Marikit Alcantara ang lumitaw sa ilalim ng ilaw. Sa istasyon ng pulis, sa ilalim ng matinding interogasyon, bumigay din si Marco. "Hindi ko to gagawin mag-isa," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Siya ang nagplano ng lahat. Itinuro niya si Marikit na nakaupo sa kabilang silid, tahimik at nagyayelo sa takot. Ikinuwento ni Marco ang lahat. Kung paano sila nagkakilala ni Marikit. Kung paano siya, isang bihasang hacker, ay naakit sa mga kwento ni Marikit tungkol sa kayamanan at kapangyarihan ni Alon. Ngunit higit sa pera, ang nagtulak kay Marikit ay ang inggit. Nakita niya sa mga social media ng mga dating kaibigan niya kung gaano kasaya ang mga bata sa bagong yaya, paliwanag ni Marco. Nalaman niyang ang babaeng iyon, si Sinag, ay nagbibigay sa mga anak niya ng buhay na hindi niya kayang ibigay. Hindi niya matanggap na may pumalit sa kanya, hindi bilang asawa, kundi bilang ina. Gusto niyang sirain ang lahat. Gusto niyang ipakita kay Alon na siya pa rin ang may kontrol. Habang nakikinig si Alon mula sa isang two-way mirror, ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang paranoia, ang kanyang mga pader, ay nakatutok sa maling tao. Ang tunay na banta ay hindi ang estrangherong nagdala ng liwanag sa kanyang tahanan, kundi ang babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang puso. Pagkatapos ng testimonya, isang opisyal ang lumapit sa kanya. "Mr. Montenegro, mayroon pa pong isang bagay." Iniabot nito ang isang plastic bag na naglalaman ng mga personal na gamit ni Sinag na nakuha mula sa silid. Sa loob noon, naroon ang isang lukot na sobre, ang sulat. Kinuha ito ni Alon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito at binasa ang sulat kamay ng isang batang babae, puno ng mga simpleng salita ng pasasalamat para sa isang babaeng nagbigay sa kanya ng pagkakataong mangarap. "Mahal na Jeng Montenegro," basa niya. "Salamat po sa sapatos at mga libro. Dahil po sa inyo, naniniwala na po akong kaya kong maging kahit ano. Balang araw po, susuklian ko ang kabutihan ninyo. Pangako po."
Isang mainit na likido ang pumatak sa papel. Luha. Ang unang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata sa loob ng napakatagal na panahon. Ang katotohanan ay masakit pa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Hindi lang siya nagkamali, naging bulag siya. Ang kanyang takot ay ginawa siyang isang halimaw, kapareho ng mga taong kinatatakutan niya. Bago siya umalis, hiniling niyang makausap si Marikit sa huling pagkakataon. Pumasok siya sa interrogation room kung saan ito nag-iisa. Ang dating Marikit na kilala niya, maganda, kumpiyansa, laging nakataas ang noo, ay wala na. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay mukhang pagod, talunan, at ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon maliban sa malamig na galit. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo. Ang sulat ni Sinag ay nasa kanyang kamay pa rin. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Alon. Hindi ito isang tanong na humihingi ng paliwanag, kundi isang tanong na puno ng pagod at pagtataka sa kung paano sila umabot sa puntong yon. Tumingin si Marikit sa kanya. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng may tunay na damdamin, isang damdaming puno ng lason at paninisi. Dahil ayokong maging masaya ka. Dahil kung hindi ako pwedeng maging reyna sa buhay mo, sisiguraduhin kong walang sino man ang makakapalit sa akin. Lalo na, hindi isang hamak na yaya. Hindi ito tungkol sa'yo, Marikit. Tungkol ito sa mga bata, mga anak natin. Ginamit mo sila. Tinakot mo sila. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Marikit. Mga anak mo, Alon, hindi mga anak natin. Mula nang ipanganak sila, naging mga bagay na lang sila na kailangan mong protektahan, isa pang ari-arian sa Montenegro Empire. Kailan mo ba sila tiningnan bilang mga tao? Kailan mo ba ako tiningnan bilang tao at hindi bilang isang magandang palamuti sa braso mo? Ang mga salita ni Marikit ay tumama sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na ayaw niyang aminin. May katotohanan sa mga sinabi nito, gaano man kapait. Tapos na tayo, Marikit, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay pinal na. Sana, balang araw, mapatawad mo ang sarili mo. Dahil ako, sisimulan ko nang gawin yun ngayon. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Iniwan niya sa silid na yon ang multo ng kanyang nakaraan. Ang biyahe pabalik sa Casa Sombra, ang pinakamahabang biyahe sa kanyang buhay. Ang bawat kanto, bawat ilaw trapiko, ay nagbibigay sa kanya ng oras para isipin ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya kay Sinag. Ang salitang patawad ay tila napakaliit at walang saysay kumpara sa sakit na idinulot niya. Dumating siya sa mansyon pagsikat ng araw. Ang mga ilaw ng pulis ay wala na. Ngunit ang dilaw na police tape sa gate ay isang paalala ng bangungot na naganap. Tahimik ang buong bahay. Ang mga ilaw ay gumagana na. Ngunit ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa kadiliman kagabi. Nakita niya si Sinag sa sala. Nakaupo ito sa sofa. Katabi ang natutulog na kambal na nakayakap sa kanya. Si Luan sa isang tabi. Si Ami sa kabila, ang kanilang mga mukha ay payapa, nakahanap ng kaligtasan sa init ng katawan ng babaeng nagligtas sa kanila. Si Sinag naman ay gising. Nakatingin ito sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay pagod at walang emosyon. Isang kumot ang nakabalot sa kanyang mga balikat at mayroon siyang maliit na benda sa kanyang braso. Dahan-dahang lumapit si Alon. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Napansin ni Sinag ang kanyang pagdating. Tumingin ito sa kanya. Ang dating init sa mga matang iyon, ang pag-unawa, ang awa, lahat ay nawala. Ang nakita ni Alon ay isang bakanting tingin, isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa sa anumang pader na itinayo niya. Isang distansyang hindi kayang sukatin ng metro. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Alon ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Sinag ay walang dalang init. Ang kanyang kaluluwa ay manhid, isang malawak na espasyo,
kung saan ang takot at sakit ng nakaraang gabi ay nag-iwan ng isang nagyeyelong kawalan. Naramdaman niya ang bigat ng ulo ni Ami sa kanyang balikat at ang mahigpit na yakap ni Luan sa kanyang baywang. Sila ang kanyang angkla. Kung hindi dahil sa kanila, marahil ay tinangay na siya ng alon ng kanyang sariling pagod. Nang marinig niya ang mga yabag ni Alon, hindi siya lumingon. Ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang pag-aatubili, ang bigat ng pagsisisi na dala nito. Ang boses niya ay iba. Wala na ang lamig, ang awtoridad. Napalitan ito ng isang bagay na basag at marupok. Patawad. Isang salita, 5 letra. Ngunit para kay Sinag, isa itong salitang walang bigat, walang laman. Isang patak ng ulan na sinusubukang apulahin ang isang nagngangalit na sunog. Dahan-dahan siyang lumingon, maingat na hindi magising ang mga bata. Tinitigan niya si Alon. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit walang anumang emosyon. Para saan po, sir? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Para sa nangyari kagabi? O para sa mga sinabi ninyo bago yun mangyari? Natigilan si Alon. Ang tanong ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Alam niya ang sagot. Ang pisikal na panganib ay lumipas na, ngunit ang mga sugat na iniwan ng kanyang mga salita ay sariwa pa at malalim. Para sa lahat, sabi ni Alon, ang boses ay puno ng pait. Para sa aking pagiging bulag, para sa aking kawalan ng tiwala. Sinag, ako, nilamon ako ng takot, ng nakaraan, at sa proseso, nasaktan ko ang nag-iisang taong nagpakita ng tunay na kabutihan sa pamilya ko. Patawarin mo ako. Nakinig si Sinag sa bawat salita. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang sakit at pagsisisi. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugan ng agarang pagpapagaling. Naiintindihan ko po kung bakit ninyo ginawa. Mahina niyang sagot. Nakita ko po ang sakit na dinulot sa inyo ng nakaraan. Naiintindihan ko po ang takot. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. Pero hindi po ibig sabihin na hindi masakit. Isang luhang hindi niya napigilan ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Ang tiwala po, sir, parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita pa rin ang mga lamat. Kailangan ko po ng panahon. Walang pagtutol sa mukha ni Alon. Isang tango lang na puno ng pagtanggap at kalungkutan. Alam niyang wala siyang karapatang humingi ng kahit ano. Tumayo si Sinag. Maingat na inayos ang pagkakahiga ng mga bata sa sofa. Kailangan ko na pong umuwi, sabi niya. Hindi ko na po yata kaya. Huwag! Mabilis na sabi ni Alon. Isang bakas ng desperasyon ang lumitaw sa kanyang boses. Please, huwag para sa akin. Para sa kanila. Itinuro niya ang kambal. Kailangan kanila. Masigit kaysa sa akin. Ang mga salitang yun ang pumigil kay Sinag. Tumingin siya sa mga natutulog na bata. Ang mga inosenteng biktima ng lahat ng ito. Paano niya sila iiwan? Tumango siya ng dahan-dahan. Para sa kanila, ulit niya, na parang isang pangako. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang mahirap na katahimikan. Nananatili si Sinag, ginagawa ang kanyang mga tungkulin, ngunit palaging may distansya. Ang kanyang mga ngiti ay para na lang sa mga bata. Ang kanyang mga salita para kay Alon ay profesional at limitado. Alam ni Alon na hindi sapat ang mga salita, kaya't nagsimula siyang kumilos. Isang umaga, nagising si Sinag sa isang kakaibang tunog. Isang tunog ng pagkakalas. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Alon, nakatayo sa isang maliit na hagdan sa sala. Hawak niya ang isang screwdriver at isa-isa niyang tinatanggal ang mga tornilyo ng isa sa mga pinakahalatang security camera sa bahay. Pinanood siya ni Sinag mula sa malayo. Ang bawat pagpihit ng screwdriver
ay parang isang pag-amin ng pagkakamali. Ang bawat tornilyo na nahuhulog ay parang isang piraso ng kanyang pader na ginigiba niya. Nang matanggal niya ang kamera, isang maliit na butas at ilang nakalawit na wire ang naiwan sa dating perpektong pader. Isang peklat, isang simbolo ng pagbabago. Hindi doon natapos. Sa mga sumunod na araw, ipinag-utos ni Alon na tanggalin ang lahat ng kamera sa loob ng bahay. Ang Casa Sombra ay unti-unting nawawalan ng mga matang mapanuri. Higit pa roon, nagbago si Alon sa kanyang mga anak. Hindi na niya sila pinapanood mula sa malayo. Lumalabas siya sa hardin, sa mismong patch ng lupa kung saan sila nagtanim. Umupo siya sa lupa, nagpadumi ng kanyang mamahaling pantalon, at tinulungan si Ami na diligan ang mga usbong. Nakipaghabulan siya kay Luan sa damuhan hanggang sa pareho silang mapagod at humiga. Tumatawa habang nakatingin sa mga ulap. Pinapanood sila ni Sinag mula sa bintana ng kusina. Isang maliit at mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Nakikita niya ang pamilyang pinangarap niya para sa mga bata. Nakikita niya ang amang nararapat para sa kanila. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng libro sa sala, lumapit sa kanya si Luan. May dala itong isang maliit na bulaklak ng sunflower, ang unang bunga ng kanilang pagtatanim. "For you, Ate Sinag," sabi ng bata. Iniabot sa kanya ang bulaklak. Ngumiti si Sinag at tinanggap ito. "Salamat, Luan, ang ganda." "Papa said this is for the bravest person he knows." Natigilan si Sinag. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita si Alon, nakatayo sa may pintuan ng hardin, nakatingin sa kanila. Hindi ito ngumingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong mas malalim pa sa pasasalamat, isang paghanga, isang pagsisisi, at isang bagong tuklas na paggalang. Tumingin si Sinag, pabalik sa bulaklak sa kanyang kamay. Isang mainit na luha ang pumatak sa talulot nito. Hindi ito luha ng sakit o lungkot. Ito ay luha ng isang bagay na nagsisimula nang muling tumubo sa kanyang puso. Pag-asa. Ang huling security camera na tinanggal ay ang nasa itaas ng hagdanan. Ang pinakaunang kamera na ipinakabit niya. Ang kanyang mata ng agila na nagmamasid sa sinumang papasok at lalabas. Habang tinatanggal ng teknisyan ang mga huling kable, naramdaman ni Alon ang isang kakaibang gaan na para bang isang mabigat na baluti na matagal na niyang suot-suot ay hinubad sa wakas. Ang katahimikan sa bahay ay iba na ngayon. Hindi na ito ang katahimikang dala ng pag-iisa at paghihinala. Ito ay isang katahimikang puno ng espasyo. Isang espasyo para sa tawanan, para sa mga yabag ng maliliit na paa, para sa buhay. Ang Casa Sombra ay unti-unting nagiging tahanan. Ngunit alam ni Alon na ang pagtanggal ng mga kamera ay ang madaling bahagi. Ang pinakamataas at pinakamatibay na pader na kailangan niyang gibain ay ang pader na hindi nakikita. Ang pader na namamagitan sa kanya at kay Sinag. Nakikita niya ang pagbabago. Ang takot sa mga mata ni Sinag ay napalitan na ng pag-iingat. Ang distansya ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing lamig ng dati. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakangiti habang pinapanood silang mag-ama na naglalaro. At sa bawat ngiting iyon, isang piraso ng yelo sa puso ni Alon ang natutunaw. Isang gabi, pagkatapos mapatulog ang kambal, naabutan ni Alon si Sinag sa library. Tahimik na nag-aayos ng mga libro. Ito na ang pagkakataon. "Sinag," tawag niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang intensyon. Lumingon ito. "Sir Alon, Alon, just Alon," pagtatama niya. "Hindi mo na ako amo at hindi na kita yaya. Partner tayo sa pagpapalaki sa mga bata." Isang bahagyang pagtataka ang gumuhit sa mukha ni Sinag. Ngunit tumangulang ito. Lumapit si Alon. May pag-aalinlangan sa bawat hakbang.
Gusto sana kitang imbitahan, lumabas, mag-dinner, hindi bilang utos, kundi bilang isang pakiusap. Nag-isip si Sinag. Nakita ni Alon ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Ang alaala ng sakit laban sa ebidensya ng pagbabago. Sino po ang mag-aalaga sa mga bata? Tanong nito, isang praktikal na pag-iwas. Nakausap ko na si Manang Fe. Pumayag siya ngang manatili ngayong gabi. Isang oras lang, Sinag, o kahit 30 minuto. Gusto lang kitang makausap sa isang lugar na walang multo ng nakaraan. Sa huli, tumango si Sinag. Sige po, Alon. Ang dinner nila ay hindi sa isang mamahaling restaurant. Dinala siya ni Alon sa isang maliit at tahimik na bistro sa tabi ng dagat. Isang lugar na malayo sa mata ng publiko. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang kanilang naging musika. Sa simula, ang kanilang pag-uusap ay formal. Tungkol sa mga bata, tungkol sa panahon. Ngunit dahan-dahan, sinimulan ni Alon na tanggalin ang mga pader sa pagitan nila. Alam mo, bago ang lahat ng ito, bago si Marikit, hindi naman ako ganito. Pagsisimula niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na karagatan. Ang ama ko, siya ang nagturo sa akin na ang tiwala ay isang kahinaan, na ang emosyon ay isang sagabal sa negosyo. Lumaki ako sa isang mundong walang puwang para sa pagkakamali. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, kung paano ito ang tanging sinag sa kanyang madilim na pagkabata, at kung paano, sa pagkawala nito, ay nawala na rin ang huling piraso ng kanyang puso na naniniwala sa kabutihan. Nang dumating si Marikit, akala ko, siya na ang papalit sa liwanag na yon. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pero ginamit niya ang liwanag na yon para bulagin ako, at nang dumating ka, takot na takot akong mabubulag muli. Tumingin siya kay Sinag, at sa pagkakataong ito, hinayaan niyang makita nito ang lahat, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang takot. Ang pinakamalaking pagkakamali ko, Sinag, ay ang isipin na pare-pareho lang ang lahat ng liwanag. Hindi ko nakita na ang sayo, iba. Hindi ito nambubulag, nagbibigay ito ng init, nagpapagaling. At patawarin mo ako kung sinubukan kong patayin ang liwanag na yon. Habang nakikinig si Sinag, ang huling piraso ng pader sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang galit ay napalitan ng pag-unawa. Ang sakit ay napalitan ng habag. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang hari ng Casa Sombra. Siya na si Alon, isang taong nawala, nasaktan, at ngayon ay sinusubukang hanapin ang daan pabalik. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang tunay at payapang ngiti. Lahat naman po tayo natatakot masaktan, Alon. Ang mahalaga, natututo tayong bumangon muli. Kinuha niya ang kanyang tinidor. At kung minsan, kailangan lang natin ng kaunting tulong. Ang gabing iyon ang naging simula ng lahat. Ang kanilang mga dinner ay nasundan pa. Ang kanilang mga pag-uusap ay lumalim. Ang kanilang mga ngiti ay naging mas madalas. Natuklasan nila ang mundo ng isa't isa, ang mga pangarap ni Sinag, ang mga pasanin ni Alon. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, matapos ang isa pang hapunan, huminto si Alon. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng pilak na sinag sa ibabaw ng tubig. Sinag, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko, ang buhay ng mga anak ko, nang wala ka. Humarap siya dito at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang kanyang palad ay mainit. Isang stark na kaibahan sa unang beses na nakita niya itong puno ng galit. Alam kong marami akong kailangang patunayan. Alam kong ang tiwala ay hindi minamadali. Pero gusto kong malaman mo, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang kaluluwa ay hubad sa harap niya.
Sinag, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano magmahal ng walang takot. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating Casa Sombra ay hindi na makilala. Ang mga pader na dati kulay abo at walang buhay ay pininturahan na ng masayang kulay cream. Ang mga bintanang laging sarado ay ngayon ay bukas na bukas, hinahayaang pumasok ang simoy ng hangin at ang huni ng mga ibon. Ang patch ng lupa sa hardin na dating tuyot ay isa ng makulay na paraiso. Ang mga sunflower ay matatayog na nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay laging nakaharap sa araw na para bang mga tapat na sundalo ng liwanag. Ang mga sampagita ay nagkakalat ng kanilang matamis na halimuyak sa hangin. Sa gitna ng hardin, isang malakas na tawanan ang maririnig. "Mas mataas ang sa akin, Papa!" Sigaw ni Ami habang tumatakbo at hinihila ang pisi ng kanyang saranggola na hugis paru-paro. "Naku, tatalunin kita," sagot ni Alon. Tumatawa habang pinapalipad ang sarili niyang saranggola, isang malaking agila. Sa isang picnic blanket na nakalatag sa ilalim ng isang puno, nakaupo si Sinag katabi si Luan. Hindi na malungkot ang mga mata ni Luan. Ngayon, ang mga ito'y puno ng kislap habang tinutulungan niya si Sinag na gumawa ng mga koronang gawa sa bulaklak ng gumamela. Ito na ang kanilang buhay ngayon. Simple, payapa, puno ng araw. Tumingin si Sinag kay Elon. Ang lalaking dati nagtatago sa dilim ng kanyang control room ay ngayon ay naliligo sa sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay mas bata at mas masaya. Ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang noo ay napalitan na ng mga guhit ng pagtawa. Natuto siyang bumitaw sa kontrol, sa nakaraan, sa takot. Tumingin si Alon kay Sinag. Ang babaeng dati isang estrangherong kanyang pinagdudahan ay ngayon ay ang sentro ng kanyang mundo. Ang pundasyon ng kanilang tahanan. Sa bawat ngiti ni Sinag, nakikita niya ang pangako ng isang kinabukasang hindi niya akalaing posible. Nang mapagod ang mga bata, humiga sila sa tabi ni Sinag sa picnic blanket. Si Ami ay agad na nakatulog sa kanyang kandungan, habang si Luan naman ay abala sa pagbilang ng mga langgam. Lumapit si Alon at umupo sa tabi ni Sinag. Inakbayan niya ito at isinandal naman ni Sinag ang kanyang ulo sa balikat nito. Isang kilos na naging natural na sa kanila. Isang kilos na nagsasabing tahanan. "Naalala mo ba?" bulong ni Alon. "Noong una kitang nakita sa monitor, akala ko isa ka lang sa kanila." Ngumiti si Sinag. "At naaalala mo ba noong sinigawan mo ako dahil sa isang sinulid na bracelet?" Bahagyang napangiwi si Alon, isang bakas ng pagsisisi ang muling dumaan sa kanyang mga mata. "Huwag mo nang ipaalala." "Hindi," sabi ni Sinag. Itinaas ang kanyang ulo para tingnan ito sa mata. "Mahalagang alalahanin dahil ipinapaalala nito sa atin kung gaano nakalayo ang ating narating." Hinawakan ni Alon ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. "Dahil sa'yo, ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na seguridad ay hindi nakikita sa mga kamera, nasa tiwala. Nasa pagtanggap na ang pag-ibig ay palaging isang sugal. Isang sugal na handa na akong tayaan ng paulit-ulit, basta't ikaw ang kasama ko." Tumingin sila sa kanilang mga anak na payapang natutulog. Ang dalawang pusong minsan nang nasira ay ngayon ay buo na. Hindi lang dahil sa pag-ibig nila sa isa't isa, kundi dahil sa pamilyang kanilang binuo. "May isa pa akong sorpresa sa'yo," sabi ni Elon, may kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. "Ano na naman yan?" natatawang tanong ni Sinag. Hindi siya sumagot. Sa halip, may kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang lumitaw. Isang diamanteng kumikinang na parang isang bituin sa umaga. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. "Sinag del Mundo," sabi ni Elon. Ang kanyang boses
ay naging seryoso, puno ng lahat ng emosyon na natutunan niyang yakapin. Ikaw ang naging unang sinag ng araw sa pinakamadilim kong gabi. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, kung paano muling magmahal. Gusto kong gugulin ang lahat ng umaga ko na ikaw ang unang nakikita at lahat ng gabi ko na ikaw ang katabi. Will you marry me, Sinag? Will you officially make this house a home? Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Sinag, ngunit ngayon, ang mga ito ay purong luha ng kaligayahan. Wala nang salitang kailangan. Tumango lang siya. Isang tango na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-ibig, lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan, at lahat ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Isinuot ni Alon ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ito. Mula sa malayo, ang dating kasa sombra ay naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Wala nang mga anino. Wala nang mga pader. Ang tanging naroon ay isang tahanan, 4 na puso na pinag-isa ng pagsubok at isang pag-ibig na kasing liwanag ng araw. At sa ilalim ng puno, habang magkayakap sila, ibinulong ni Alon ang mga salitang matagal nang gustong sabihin ng kanyang puso. Ikaw ang naging sinag ng buhay ko. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Alon at Sinag. Isang kwentong nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkontrol o pag-iwas sa sakit, kundi tungkol sa paghahanap ng tapang na muling buksan ang ating mga puso at magtiwala, kahit pa may mga lamat na dala ang kahapon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa kanilang paglalakbay. Kung meron kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,